Ano nga ba talagang nangyayari sa Converge? Well, ayon sa internet, sa Reddit, sa Facebook, sa YouTube comments, at kung saan-saan, marami tayong pwedeng sisihin. Pero hindi yun ang gagawin natin pala today. Hindi tayo mansisisi. Titignan lang natin yung isang aspeto or yung isang point na tinuturo ng karamihan. Kasi I think, doon ako pinaka may masasabi. Kasi, alam nyo naman tong channel na to, we don't really talk about other stuff. Kumbaga, puro ano lang talaga tayo. Either performance, game plan, etc. Anong napansin ko within the game. So, last game, Ginebra versus Converge, sabi ko, okay, magpe-pay attention ako sa side ng Converge. Tututukan ko yung timeout nila kada commercial. Unfortunately, ang hirap gawin nun kasi yung mixing ng audio sa live stream kagabi, sobrang hindi pantay. Ang hina ng game feed tapos ang lakas ng ad, yung music dun sa top send na hinihinaan ko yung TV every time out. Pero anyway, chinek ko yung timeout ng Converge at yung mga plays na sumunod sa timeout na yun kung talaga nasusunod. And tinignan ko na din kung totoo nga ba na maraming cooks in the kitchen for Converge. So yun ang gagawin natin today. Nilagay ko yung investigative hat. Wow, investigative, kala mo naman. Binalikan ko lang naman yung live stream at pinanood ko lang ulit at pinili ko lang yung mga clips na I think necessary at magandang balikan for us. So anyway, gusto ko muna ipagkumpara ang timeout ng Converge kumpara sa timeout ng Ginebra. I know I'm comparing Delta Pineda, the head coach, compared to Coach Tim Cone. Alam ko naman na ridiculous gawin yon. Pero for the sake of, the point that we're going to make today, kailangan lang natin ipag-compare talaga. Simulan natin sa timeout ng Converge. Makikita natin, Raiko ang nakaupo sa upuan. Alam naman nating lahat, Raiko is a consultant pero maraming input yan kasi legally hindi pwedeng siya yung head coach na listed. So kaya may ganito, parang si Nenan sa Meralco, wag na tayo magbulag-bulagan. Yun naman talaga yung nangyayari. Matagal na naman may ganyan, may mga Bong Ravena, etc. That's completely normal. Kumbaga ako, wala akong kontra dyan kasi kung ako nga papipiliin or pagdi-decide, i-legalize ko mang head coach, international or foreign, okay lang yun. Basta nag-i-improve ang player at ang play dito sa Pilipinas, 'di ba? Why not? Pero anyway, ito yung loophole eh. So, yun talaga yung we have to live with it. Pero dito makikita natin Raiko. And then si Franco naman nasa likod. Meron din mga tinuturo. And then habang nangyayari yun, makikita natin si Coach Delta. May input si Coach Willie Miller sa kanya. Pinapakinggan niya si Willie Miller. And then meron na namang isang assistant coach na may input kay Delta. So ngayon pinaprocess ni Delta yung information habang nagko-coach dito si Raiko at si Franco na parang Taguro at yung kapatid ni Taguro sa Ghost Fighter. And then, pagkadinig ni Coach Delta ng input galing sa dalawang assistant coaches, sumama siya. Siya na yung pangatlong coach sa timeout na to. Pangatlong instruction from sa a third different coach from Converge. So, kumbaga, dito na kasi nagsisimula yung kumbaga yung pagiging magulo and yung pagiging mismanaged ng Converge. Kasi ang daming boses na kailangan pakinggan. Ang daming input. And I am not saying na dapat coach lang masusunod and yung assistant coaches walang silbi. Hindi naman ganun yun. Pero I think baliktad kasi. Na parang it should be the coach and then yung coach meron siyang kumbaga feedback from his assistant coaches and then i-calculate yun ng coach and then sasabihin ng coach yung game plan. Or may tanong si coach, tatanungin niya assistant, may input si assistant, i-apply ni coach. Kumbaga ganun, si coach pa rin ang final say. Ang nangyayari kasi sa Converge, ang daming may final say, ang daming nag-i-interject, ang daming nagsasalita. Which again, isn't necessarily bad in theory. Kumbaga collaboration, pero this is not collaboration eh. This is kasi to me parang nag-aagawan ng spotlight at ng airtime. Kumpara natin sa Ginebra, again, the comparison is unfair kasi Ginebra Coach Tim Cone. Makikita natin, Coach Tim Cone lang yung coach sa buong huddle ng Ginebra. Tim Cone lang yan, lahat yan players. So, player. Puro player lahat yan. Ito, hilera ng player and then lahat ng coaches nandito sa likod. Hinahayaan nila si Coach Tim Cone mag-coach. And then, makikita natin si Olsen, si Coach Richard, nandun sila sa likod. They're letting Coach Tim do his job. And then, si Coach Tim Cone, may tanong kay Olsen, hinahanap niya si Olsen, may tanong siya kay Coach Olsen. Tinanong niya si Coach Olsen, sumagot si Coach Olsen. Okay, noted. And then continue coaching. Thank you for your suggestion, 'di ba? Thank you for your answer. Let me continue my job. Kumbaga ganun yung landscape
ganun, hindi landscape ganun yung setup. Kumbaga, Coach Tim Con is the coach, assistant coaches, of course may contribution yan behind the scenes. Scouting, tendencies, adjustment sa opensa, may bumubulong-bulong pa rin yan kay Coach Tim Con. Pero, hindi mo nararamdaman kasi they do it in a way kung saan necessary. Pero sa timeout, si Coach Tim Con ang magsasalita. And if merong magsasuggest, 'di ba? Magsasuggest sila pero hindi diretso to the players kay Coach Tim Con. Si Coach Tim Con yung final messenger. Kausap ni Coach Tim Con si Olsen and then i-communicate ni Coach Tim Con sa players niya. Hindi si Coach Olsen sasabihin niya bigla kay Scotty, kunin mo si ganito, blah blah blah. Si Coach Tim Con ng final messenger. So walang noise. Kumbaga sa communication theory, si Coach Tim Con messenger, meron siyang medium or meron siyang nakalimutan ko na ang tawag dito, pinag-aralan ko to nung college. Pero anyway, yung channel kasi na yon ng message, may noise yan. So, kumbaga, sa structure ng Ginebra or ng ibang teams, ng normal na mga team, si head coach, siya yung messenger. Kukuha man siya ng feedback, hindi papunta sa players. Sa kanya muna, and then siya yung magka-communicate sa players. So, yung players, alam nila, klaro sa kanila ano yung direction. So, anyway, eto meron na tayong audio sa timeout ng Converge, hindi na background music. Play ko muna and then babalikan natin. Motion. Play motion, okay? Everybody know motion. Oh, hey, motion two. Yeah, whoever our is guarding, go on the wing. Hey, Dribble here. You can roll. hey, we got the check out. You can roll with four. Hey, let me go around. Let me go around. No. It's okay with motion. Just go with motion. Okay, ano nangyari doon? Wait lang. Balik muna natin. Ano nangyari sa timeout na yon? First of all, sabi ni Coach Raiko, let's run motion. And then, sumingit si Alex Lacton. Sabi niya, whoever RJ Abarientos is guarding, go on the wing. And then, magi-interject dito si Delta. Meron siyang suggestion after sabihin ni Coach Raiko na pick and roll. Siguro pick and roll between Stockton and Kyler Kelly. Tapos sabi ni Kyler Kelly, let me guard Brownlee. Pero bakit? Pinag-uusapan natin is opensa. Bakit tayo nag-interject all of a sudden about defense? So again, different voices. Ang daming boses. And then sisingit pa si Coach Delta, which is, siya naman yung head coach. Meron siyang karapatan gawin yun. Pero magdi-disagree dito si Raiko. No, it's okay. Let's go with motion. So, tignan naman natin anong niluto ng Converge na play sa possession na yon. O, ito na. Go on the wing, whoever RJ Abarientos is guarding. Tinawag mismo ni Stockton yan. This is not motion, by the way. This is a regular empty side pick and roll. Parang pinili yung mismatch. So now, si Kyler Kelly, narinig niya sa head coach niya, which is si Raiko, na let's run pick and roll. Okay, let's run pick and roll. Ayan, empty side pick and roll na yan. Kyler Kelly for Alex Stockton. Hulaan natin anong gagawin ni Stockton. Dadaan ba siya sa screen? No, paalisin niya si Kelly. And si Kelly, visibly frustrated. So, papost yan ni Stockton si RJ. Magiging defensive stop to for Ginebra. And look at the body language of Kyler Kelly after siyang i-wave off ni Alex Stockton. Yan ang sumisira ng chemistry. Kapag walang cohesion, kulang sa leadership in terms of coaching, and nagkakagulo ang players, may kanya-kanya silang buhay, walang nangyayari, walang na-achieve ang lahat in unison. Another timeout here for Converge. Open shot, shoot the ball. If not, give the ball to the Kyler. Okay? Next offense is a beast. Everybody, spread. Just go with Kyler. Beast. Okay? Spread. Second offense. First offense is good. Okay, sabi, magtakbo tayo ng fist. Just a pick and roll. So, ayun, kaysa mag-set ng screen si Kyler Kelly, may intention siya mag-set ng screen for Alex Stockton, pero pinaalis na naman siya ni Alex Stockton. So, visibly frustrated na naman si Kyler Kelly. At ang mangyayari dito, one and done play for Converge. Hindi na naman sila nakapag-convert. Nasayang na naman yung possession. Then ito, crucial part ng game, under 1 minute. Ang mangyayari dito, magsaset ng set plays, sideline pick and roll, or I mean sideline out of bounds play, slub, si Coach Delta. So ayan, nag-game plan si Coach Delta. May mga directions dito si Coach Raiko and then si Coach Franco. Hindi ko alam anong gagawin niya rito. Bakit biglang all of a sudden
Pero by the way, tinawag pala muna ni Coach Delta rito si Stockton, yung taong nag-turnover. O, sige, pumasok ka, Stockton, Alec. Hinanap mo na si Alec. O, Alec, kunin mo si Policarpio. So now, gagawa na ng zipper. I think that's zipper, yung sinet up nila dyan. Nag-set ng zipper na slab si Coach Delta na pinakailaman ni Coach Franco. So now, pati si Balti nga nagsaset na din ng play si Balti dito kung makikita natin oh. And ang masasabi ko lang dito, meron kasi akong, kumbaga, very seldom experience na na-try kong mag-coach ng team sa basketball. And ang biggest insight ko talaga doon, I've been saying this for years, lagi kong name-mention to dati. Ngayon, hindi ko na ganong name-mention. Pero experience ko kasi doon, mahalaga as a head coach na meron kang authority. Kasi if wala kang authority, wala kang bosses, mas maraming bosses ang mananaig kaysa sa'yo. Doon magsisimula na merong mga players na nag-i-interject habang time out, nagsasalita, meron silang sariling agenda, may mga play sila sa isip nila na sasabihin nila na what if ganito gawin natin, what if ganyan, ganito, ganyan, magsisisihan pa yan, etc. Pero if you are the type of coach na meron kang authority at meron kang bosses at yung locker room invested sa'yo, may respeto sa'yo, they will listen. So yun yung insight ko doon, na mahalaga as the head coach to have the authority. Pero ang question kasi for Converge, meron ba silang head coach? Kasi it seems like 3 or 4, minsan 5 pa nga. Minsan yung sa UE Juniors, yung nagko-coach at nakaupo doon. So parang it's confusing for the players. Sino ba talagang authority sa team na to? Siguro baka ako yon, diba? So kaya ganun, ang daming suggestions, which is not bad. Again, collaboration is key. But at the same time, we have to listen to the coaches. Or to our coach, to the coach. So, ayun na nga, dito, makikita natin, this is the very simple zipper play na sinet up nila. I think this is a good play naman. Lagi naman tong tinatakbo. Pero I think ang kulang kasi dito, yung weak side, walang nangyari. Dapat at the very least, merong emergency yan dito si Balti na mag-flash siya dito. Pero I don't think na established kasi yon habang nung timeout nila. So, pagdating dito na switch ng Ginebra, and then parehas pa si Archie tsaka si Balti na umangat dun sa emergency option. So, wala nangyari. Turnover. And ayun. As much as, we all want to stockpile or to shit on Alex Stockton, sa play na to, pwede ko siyang, kumbaga, palayain ko siya sa play na yan. Kasi, that is a poorly executed and poorly drawn sideline out of bounds play. Hindi ko siya masisisi dyan. Of course, yung 4-pointer, diba? Kanya na yun. Pero ito, hindi ko siya masisisi dito kasi anong expect natin gawin ni Stockton dito? Kasi 'di ba? Makita natin, hindi nga pala ini-switch ng Ginebra Hindi nga nila ini-switch Hindi lang talaga I don't know, hindi lang talaga siguro convincing. Pero anyway, ako lang naman to, I'm just a regular guy na merong OBS at merong Adobe Premiere Pro para mag-edit ng videos at i-upload sa YouTube. Siguro I'm just a guy. Maybe I don't know shit, pero ayun, pinakita ko lang naman ang aking nakita. So, I hope they figure it out. Again, at the end of the day, this is an independent team. I want them to succeed. I want them to figure it out. Pero, ang masasabi ko, this is not Kyle or Kylie's fault. Ano bang magagawa ng isang tao sa 6 attempts? Perfect pa nga siya from the field, 13.6 out of 6. Ano pa bang magagawa niya doon? Kung ayaw siyang pasahan anong gagawin niya? I've been there. I'm the type of player nung naglalaro pa ako na makakashoot ako ng 2 corner 3 pero yun lang yung attempts ko kasi hindi ako binibigyan. So gets ko yun. Ano pang kaya kong gawin, 'di ba? So at some point kung hindi nila susukuan si Kelly, kailangan nilang hanapin si Kelly, whether setan nila ng dribble handoff, wag masyado pick and roll para mapuwersa yung guards nila na mas maging direct sa attack nila. Kasi pag sinet mo yung dribble handoff, ang gagawin na lang ng guard doon, ito turn yung corner, 2 dribbles to the paint. 'Di ba? Either meron kang spray out sa corner, meron kang floater or a layup, or meron kang drop pass sa roller mo. Kasi pag pick and roll, dun lumalabas yung kabakawan ng guards nila. So maybe isa yun sa mga bagay na pwede nilang i-add. Mas maraming dribble handoffs. Maybe. Yun lang naman para sa akin. I hope they figure it out. Thanks for watching. Sorry kung medyo mean-spirited yung video, pero nakaka-frustrate kasi. Sayang kasi, di ba? Sayang Etong team na to, kumbaga, in theory, dapat, alam mo yun, giant killer kayo pero nakakainis sayang kumbaga yung rain or shine kasi run very well, diba, by Coach Yeng and Coach Kaloy and management, pero walang pera.
Converge naman, ang daming budget, pero anyway, thank you very much guys. Have a good day. Have a good rest of your week guys.